itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, pwede po na kaming tanungin. Attorney, kumusta na po si Vice President Sara, Attorney? Kumusta na? Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya pinuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. Attorney, yung paghahain niyo po ng sagot dito sa Senate Impeachment Court, anong naging role ng Vice President? Tinutukan po ba niya yung bawat sagot dito na kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer ng kami naman po ay mga abogado lamang, no? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay saan ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President. Also thank the Senate po, no? Kasi napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. Attorney, yung po bang pagpapile ninyo ng answer ay effectively nagpapasako po kayo ang camp na Vice President sa impeachment court? Dinatanggap po ninyo yung jurisdiction? Well, that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan. No? Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng PRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Ilan naman po yung summary, sir? Pwede malaman yung summary nung basically yung answer? Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings. No? Isa na dyan, siyempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed their answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto nyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo ng material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. Sa House, ang pinigay